Hello guys, itong video na to para sa mga beginner about computers. Gusto kong makilala ninyo ng lubusan yung interface ng isang CPU. Meron ako ditong magandang unit. Donated siya ng pinsan ko. Ang sabi niya na 20,000 na siya, hindi siya naayos ng mabuti. So ngayon, okay na to, ginawa ko na siya. I'll tell you later kung ano yung mga naging problema niya. Sa ngayon, gusto ko munang matutunan ng mga beginners, lalo na sa mga online students na nag-aaral. Para meron silang background kung ano-ano yung mga interface at kung para saan yung gamit. Like kung ano yung mga nakikita ninyo dito. Umpisahan natin sa power supply. Ito yung pinaka main port ng power. Isasaksak sa wall outlet and then makakarating siya sa CPU mismo to distribute yung mga iba't ibang voltahe sa loob into small voltage. And then itong sa taas dito, madalas hindi na ginagamit ng karamihan ngayon. Pero ang hindi alam ng mga karamihan is pwede siyang maging power source. Inverted type siya ng power supply yung nasa taas, which is pwedeng gamitin sa iba't ibang nangangailangan ng source. 220 rin yan, especially sa monitor, para hindi na masyadong makonsumo sa wall outlet. Kaya niyang i-supply yung 220 volts dito. So minsan hindi na ginagamit yan, hindi pinapansin. Mas preferred ng mga users yung separate plug, pero mas advisable po dito ang monitor. So ayan po sa power supply. And then ito, yung nakikita ninyong green tsaka yung purple, ang tawag dito is PS2 port. Mga ang nag-create kasi niyan yung IBM nung way back 1890s o ganun, or 1980s. Hindi ako nagkakamali. So dati, yung mga sinaunang mouse and keyboard, yan yung ports nila. So hindi kayo pwedeng magkamali dahil yung color coding niya is standard international. Purple para sa keyboard. And then yung green para sa mouse. So medyo wala nang gumagamit ngayon ng mga PS2 ports. Ang ibig sabihin pala ng PS2 is personal system /2. Dalawa kasi sila. I-search nyo sa wiki. I think nandun pa yung information na yan. And then next, ito sa ilalim. Medyo advanced na tong motherboard na to kasi meron na siyang HDMI. Ang ibig sabihin ng HDMI is High Definition Multimedia Interface, which is nagsusupport siya ng mga display monitors, flat screens. Nagsusupport na rin siya ng audio, depende sa kable kung audio support na siya. Basta HDMI, yan yung interface niya. Ilapit natin ng konti. Ayan. Wala yung plate nito eh. Binigay sa akin to, wala na yung plate. So, and then next, itong VGA. Ito yung most commonly used ng mga users. By default, VGA yung mga preferred nila. Nakasanayan, parang ganon. Medyo advanced ka na kasi pag HDMI yung gamit mo. And then next, yan yung mga USB ports. Kung mapapansin niyo, merong kulay blue at merong black. Nauna lumabas ang mga black color, which is 2.0 ang best category sa kanila. Itong kulay blue, 3.0 nung naglabasan yung mga matataas na storage. Mas mabilis kasi diyan. So, mula sa tawag sa kanila 2.0 at saka 3.0, may kaibahan sila sa speed. So yun yung pinaka best differential nila, explanation. And then yung katabi ng black na USB, yan yung LAN port. Diyan kino-connect yung internet. Pag umilaw ng orange at green stable color, ibig sabihin good na yung connection mo.
Pero depende pa rin sa router settings at saka sa mga ISP provider nyo. Baka putol na pala yung connection nyo pero kumpleto pa rin yung ilaw. And then next, sound card. Ang most commonly used naman sa sound card, yung green color para sa headset, para sa mga speakers, yung mga line-in. Itong pink para sa mga microphone yan. Sa mga headset na may microphone, pink and green, may color coding din sila internationally. Itong blue, hindi siya masyadong ginagamit kasi sa stereo yan. Especially sa mga makaluma na yun eh. So, pwedeng hindi nyo na, wag na kayo mag-pay attention dito. Parang ano na lang siya. Tanggapin na lang natin na nandyan siya. Okay? And then, I want you to know kung ano yung nasa loob naman. Kilalanin din natin. Wait lang, itutumba natin. So, ayan guys. Paalala lang po para sa mga beginners ito or para sa mga hindi pa masyadong kilala kung ano ang mga interface ng isang CPU, including sa mga motherboards at kung ano-anong mga nandyan. Pasensya na sa magulong cable system, cable management. Hindi ko na mapanahonan, busy kasi. So anyway, yung nasa loob niya na mga vital parts or peripherals, ito yung hard disk, SATA port. Ito yung SATA power. SATA power. Ito yung SATA port, yung blue. SATA cable. Papunta sa SATA port ng motherboard. Diyan na pupunta yung mga data, yung mga files. Ito yung power supply. Alam nyo na yan. Yung mga hard disk pala, meron mga sinaunang hard disk. Yung IDE, luma na yon. Sa panahon ngayon, hindi na masyadong ginagamit. Year 2020 na tayo eh. Ito naman yung DVD drive. Ganun din sa IDE. Madalas hindi na rin ginagamit ang mga DVD drive. Dahil nasa USB era na tayo ngayon or mga USB interface. Yung mga file system natin, hindi na masyadong ginagamit yung mga disk, yung mga CD. Kaya kung mapapansin niyo, wala na yung mga saksakan yan. Hindi ko na inactivate or ginamit. Ano na lang siya eh, parang gastos na lang sa kuryente. And then dito tayo sa motherboard. Ito yung RAM memory. Ang purpose nito is yung speed ng computer. Meron siyang kinalaman kahit sa display. So pag walang display yung computer ninyo, pwede nyo i-check yung RAM baka sira. Or baka marumi yung port niya, yung RAM. DDR3 yan. Ito naman na parang bilog na piso. Yan yung CMOS battery. Kapag pinatay nyo yung computer, bumabalik sa mga default time. Hindi kayo makakonect sa internet dahil mali na yung date and time ninyo. Check ninyo ito, baka wala ng 3 volts. Palitan na ninyo. And then next, ito. PCI port yan. Para sa mga extra video card. By default kasi, ito lang yung video card niya. Minsan nasa 128 MB lang. Nasa 512 MB. Pero ito nasa 1 gig ito by default. Kasi ano to eh, AMD A6 5200 series. Nakadikit yung AGP, APU type. Yung processor niya, built-in siya. And kung mapapansin nyo, napakaliit ng processor pan. So yun, yung video card, nagsusupport ito ng mga DDR3, DDR2, 3, 4, 5. Depende sa range, scale ng motherboard para kayanin niya. 2 gig, 2.5 gig, yan, mga ganyang sizes. Pang gaming na yun pag naglagay kayo ng extra video card. Pero by default meron na yan. So ano pa, ito. Yung APU type, pag sinabing APU type, AMD A6, katumbas siya ng Core i3. Para siyang 5th gen. Ganun siya. Or 4th gen. Basta Core i3 katumbas niya. A6 AMD. So, built-in siya. And then, yun, medyo advanced na yung
interface niya wala ng AGP port. Ito naman yung 4-pin ng power. Hindi magpa-power yung unit mo ng totally kung wala ito. 4-pin. Ito yung 20-pin na tinatawag. Ako usually tinatanggal ko yung another 4-pin. So yun lang ginagamit ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 pin. Yung iba 24 pin. Sinasalpak nila sa motherboard. Pero counting technique, kung hindi ka rin maraming ginagamit na peripheral, kahit wag mo na ilagay yung another 4 para nababawasan yung fluctuation ng power sumasabay sa brownout. So sa ganung paraan naiiwasan yung power failure. And then next, take note pala ha, CPU ang tawag dito usually. Yung iba kasi pag sinabi nilang CPU, anong CPU mo? Core i3 ba yan o Core i5? Which is mali na nakasanayan na. Pag sinabi kasing CPU, siya na mismo yan buo. Nandyan na lahat. Central Processing Unit. Pag processor naman yung tinatanong, yung Core i3 ba o AMD, processor siya mismo. Hindi siya CPU. Pero nakasanayan na yon. Gusto ko lang kayong ilagay sa tamang information sa panahon natin ngayon. Sa next video, ipapakita natin yung actual specification sa loob. Isa siyang AMD A6 5200 series. Naka 500 GB na hard disk. Naka 4 GB RAM na DDR3. Start natin siya.